Bumuho sa social media ang pakikiramay para sa pumanaw na stand-up comedian na si Gold Tagal. Napaulat na binaril nitong Sabado, March 15 si Tagal sa Pampanga matapos makatanggap umano ng mga banta sa kanyang buhay. Nakilala siya sa kanyang mga kontrobersyal na biro, partikular na ang mga tumatalakay sa mga relihiyosong paksa. Ang non-profit organization na Project Jade ay nagpasalamat sa kanyang suporta sa kanilang grupo, pati na rin ang kanyang pagtindig laban sa mga paglabag sa karapatang pantao. Nanawagan din ng organisasyon ng hustisya para kay Gold. So kahapon pumutok yung balita, isang stand-up comedian na si Gold Tagal ay pinatay doon sa Pampanga. At ito ay, of course, injustice. So kahapon nga ay pumutok yung balita, March 17, 2025. Si Gold Tagal, isang stand-up comedian, ay pinatay. Wala pang kumpirmadong reason kung ito ba ay may kinalaman doon sa kanyang joke regarding INC. Pero, sige, panoorin natin yung video. Meron lang siguro ako mga ikakat doon ng mga parts dahil for me, this is really disrespectful sa INC. Ang comment ko lang dito is that kung nasa context ka ng religious criticism, like for example, i-review mo yung kanilang doktrina biblically and then i-argue mo yun in a respectful manner. I don't think na ito-take ito against doon sa person. But since hindi kasi ganun yung pamamaraan niya, number one, hindi naman siya Christian. Hindi siya Christian. So, dinadaan niya ito sa stand-up comedy performance. And disrespectful talaga ito sa INC religion. So, panoorin muna natin yung video. Kaya nagkaroon ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May na akong isa sa inyo. No? Pero, may mga mas okay naman na religion siya. Pero, may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. No? Pero nagtagal din kami 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet? May mga nagtatanong sa akin, paano ko daw napasagot, paano ko niligawan. Nirekta ko lang talaga yung feelings ko. Ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you, Eduardo Manalo. Like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? Parang ang dali gumawa ng kasalanan pag taga-iglesia ka actually para sa akin. Kasi, pag sa Katoliko, yung mga picture ni Jesus sa mga kwarto ng lola, tita nyo, yung, alam mo yung sumusunod sa'yo yung mata niya, kahit saan. Diba? Ang hirap magjakol. Diba? Pero pag tinignan mo, mukha ni Eduardo Manalo. Mukha lang siyang unsuccessful na abogado. Diba? Alam mo yung nagnonotaryo lang. Tapos nag-away kami ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Correct. Unang meet ko ng mga magulang niya, medyo kinabahan ako. Like, di ba, tawagan nila ka Julio, ka Maria.
Akala ko mga NPA sila. Pero shortcut lang siya for kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Sa tagal namin, nadala ko sa pananalita ko yung kapatid. No? Like, yung pananalita, yung word na yan. One time, nadala ko sa kama. Mo, kapatid. Di ba? Can't spell incest without INC. Di ba? So yun, napanood nyo na yung video and sorry kung meron ako mga kinakat doon na parts dahil nga ito ay inappropriate, lalo-lalo na dito sa channel natin, inappropriate siya. Now, ano yung mga lessons na matututunan natin dito? Bilang tao, sa Christian perspective, bilang tao, we are all made in the image and likeness of God. We take offense sa mga injustice na nangyayari dito sa mundo. However, the world is also being called to repentance. Itong mundong ito ay tinatawag din, kino-confront natin yung kasalanan ng mundong ito. At tinatawag natin sila to bow their knee to Jesus Christ. Sa community ng atheism, nag-post sila kahapon na hustisya para kay Gold Dagal. At nag-post nga ako na without God, there is no justice. So, sa atheistic worldview, they are rejecting this God who is the foundation of morality, and without God is the foundation of morality. Wala ring concept ng hustisya dahil directly tied ang justice sa moral law ng Diyos. So, these God mockers, God haters, blasphemers, were crying for justice while at the same time rejecting the God of justice. Again, it's inconsistent. And, ayun, sa family nung Gold Dagal, yes, magko-complain talaga tayo sa injustice na nangyari sa taong ito dahil this guy is also made in the image and likeness of God. Pero kung ipinapamuhay niya yung kanyang buhay ng ganon, nang walang pag-submit kay Kristo, wag na nating tularan yung ganong actions. Naway itong pangyayari na ito ay magdala sa atin sa repentance. There is no rest in peace to those people na meron naman sanang chance ang mag-repent habang buhay pa sila pero hindi sila nagre-repent at nagsasubmit kay Kristo. Kaya para sa pamilya na naiwanan ni Gold Dagal, naway gamitin ito ng Panginoon para sa repentance ninyo. At sumuko kayo kay Kristo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, manampalataya kayo kay Kristo. Habang buhay pa tayo, habang buhay pa kayo, meron pa pag-asa para sa pagtalikod sa kasalanan at pagtingin kay Kristo, pagsampalataya kay Kristo, pagluhod kay Kristo. Yan lamang.